Mga kumpanyang nagpupuslit ng smuggled agricultural products na bisto ng Department of Agriculture at Bureau of Customs sa Port of Subic. Milyong-milyong pisong halaga ng produkto na sabat ng ahensya. Si Sheena Torno magbabalita. Sa kabila ng umano'y mahigpit na pagbabantay ng Bureau of Customs at Department of Agriculture sa mga pantalan, ay marami pa rin ang naipupuslit na agriculture products papasok ng bansa. Patunay dyan ang bagong operasyon na naman ng dalawang nabanggit na ahensya ng gobyerno kung saan 5 container vans ang binuksan sa Subic Bay Freeport Zone araw ng Miyerkules. Napag-alaman na August 15 pa nakarating sa bansa ang mga produkto na pagmamay-ari ng Betron Consumer Goods Trading. Idineklara nila na ang laman lang nito ay mga sangkap sa shabu-shabu gaya ng frozen egg balls. Pero nang mabuksan ng mga otoridad ay tumambad sa kanila ang karton-karton ng mga smuggled carrots at puting sibuyas mula China. Umabot sa 114 metric tons ng puslit na agriculture products ang kinupiska na nagkakahalaga ng 21 million pesos. Walang Certificate of Product Registration o CPR at phytosanitary permit na patunay na lehitimo at ligtas kainin ang mga nabanggit na produkto. So technically they're not they're clearly illegal smugglers, and they're taking advantage of smuggling. They're doing smuggling to basically makaiwas sa taxes. Sa onions naman and carrots ay maka take advantage sa presyo sa Pilipinas versus other countries, which affects our farmers. Hindi inaalis ng DA ang posibilidad na ang may-ari ng nasabat na produkto sa Subic sa araw na ito ay posibleng may-ari rin ng mga nakumpiska sa isang bodega sa Navotas noong August 19. Pare-pareho raw kasi ang kanilang mga produkto gaya ng carrots at puting sibuyas na kinalaunan ay nakitaan ng mataas na level ng pesticides at E. coli bacteria na nakukuha sa dumi ng tao at hayop. So nandito yung ating mga quarantine people to test kung pareho din ba yung sitwasyon nitong mga nakuha natin ngayong araw. Samantala bukod sa mga nasabat na mga produktong agrikultura, ay 2 container vans pang binuksan ng Department of Agriculture at BOC na pagmamay-ari naman ng Subic All-in-One Corporation. Mga tissue paper pala ang pronte ng may-ari pero nang buksan ito ay sandamakmak pala na sigarilyo ang laman mula naman sa Taiwan. Papalo naman sa 115 million pesos ang kabuuang halaga ng mga nasabat na sigarilyo ng ahensya. Otomatikong isasama na ng Agriculture Department sa blacklisted ang mga nabanggit na kumpanya na nagpupuslit ng mga ilegal na produkto sa bansa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News.